Pilipinas, ang oras po 6:39. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at kami po inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH, Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dos Kumpanieras. Ikalabing-isa po sa buwan ng Setyembre 2024. Ilang tulog na lang at magsisweldo na. Pero syempre, nasa ora or petsa de peligro po tayo, kaya tipid-tipid muna. Ayan. Anyway, Attorney Cam, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi sa'yo, Panyera. Tama yan, no? Tipid-tipid muna hanggang sa, alam mo na, medyo malapit na ang 15. Onting stretch pa ng budget. Yan. Pero, of course, wala pong kinalaman sa budget ang ating tatalakayin. Ang tatalakayin po natin ay common na pangyayari, no, sa mga households, no? Dahil, ang tanong, Attorney Cam, ay pwede mo bang paluin ang bata na under sa iyong custody bilang pagdidisiplina kung sakasakali nga po na pasaway ito. Dos Kumpanieras. Of course, no, we are not referring doon sa pangungurot ni Madam Cynthia Villar doon sa isang staff, no, noong nagdi-distribute ng mga relief goods noong nagkaroon ng baha. Hindi po yung pangungurot na yon ni Aling Cynthia Villar, hindi rin po yung pangungurot ni Congressman Marcoleta kay Congressman Acop ang tinatalakay natin, no? Ang tinatalakay natin ay tungkol sa disiplina sa bata dahil yung mga nandun involved doon ay mga matatanda na. Dos Kumpanieras. So, pwede nga bang paluin ang bata bilang pagdidisiplina? Bagong topic natin ito sa ating Dos Kumpanieras, Pero common ito na nangyayari. Alam mo ba, Attorney Cam, nasa parang ilang porsyento, nasa 20 milyon ng ating mga kabataan nasa subject sa physical abuse or nasa subject sa hindi lang as a form of discipline sa mga kabahayan. Yun ang lumalabas sa data ng United Nations, yung UNICEF, no? So nakakalungkot. Dos Kumpanieras. So ano nga ba ang sinasabi ng batas patungkol dito dahil common po na pangyayari ito. Pustahan tayo sa kapitbahay ninyo. Ngayong araw lang, merong isang bata na nalintikan sa kanyang magulang na, anong tawag doon? Napingot. O kaya naman ay napalo, nahampas ng walis, nahampas ng walis tambo, ano pa nga, ruler, ayan. At pati yung mga nasa eskwelahan. Napanood ka na ba sa Munggo? Ayan, kasama din yan. So yung bang pagpapaluhod sa Munggo, kasama yun? Pwede ba yun na form of pagdidisiplina? Ano po ang tingin ninyo dyan? Dos Kumpanieras. Kasi Attorney Cam, sabi niya doon mali pala ang data ko, Nasa 33.4 million, age 1 to 14, at approximately 20 million pala, 59% have experienced violent discipline in the previous months, Ito po ay ang sinabi sa data ng United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF. So ibig sabihin, Attorney Cam, 3 out of 5 Filipino children ang nakaranas ng physical na pananakit, bilang bahagi ng didisiplina. Dos Kumpanieras. Sabi ng Valentino Melena Poncia, noon wala namang gaanong makukulit na mga bata, ngayon sobrang lala na. Tama ka ba doon? Tama ba ito? Do you agree? Tsaka pati yung mga yung mga teacher before, Dati ang mga teacher ay parang meron silang power to discipline yung mga estudyante, Pero hindi naman sobrang
in essence na corporal punishment Oo, talaga. So, ngayon, hindi na dinidisiplina talaga ng mga teacher. Oo, Yung kasi mga kung hindi, susugurin ka estudyante. ng nanay o Mm-mm. tatay At o hindi- ng kaanak at o may hindi na viral na Oo. video. Tapos, parang syempre, i-admin ka pa sa Oo. baka ng kasong administratibo. Oo. Paano pa yung mga, of course, kung ikaw ay magre-retire na, Oo, lalo na. yung retirement benefits, Yes, no? eh. Kapag ka, alam mo, Attorney Cam, ilang mga guru na din ang nahawakan ko ang kaso, depensa, no? Kinasuhan sila ng child abuse dahil nga sa pangyayari in the past na merong bata na umamin na siyang nagnakaw, pero binaliktad. No, sa mga eskwelahan, pero binaliktad. But ang ending naman nito ay acquitted ang mga teachers. O yung acquitted or, kasi patong-patong na kaso, either acquitted or na-dismiss yung mga kaso. In fact, no, nakarating kami sa ombudsman, pero na-acquit siya or napadismiss yung kaso. Dos Compañeras. Yun nga lang, Panyera, kasi kahit nasabihin mo na hindi naman talaga ginawa ng guro, tas the mere fact na dadaan siya sa ganitong proseso, na Napaka-stressful. stress, ng, Oo. alam mo yung pag-attend, pagsagot sa mga ganitong mga akusasyon. So, nakakadagdag stress. Kaya yung mga ibang mga guro, ngayon sa ngayon Ay, wala na mukhang daw hindi silang na pakialam. silang nagdidisiplina at wala na silang pakialam sa mga estudyante, which is nakakalungkot. Kasi kami, tanda-tanda ako, Panyera, sa teacher ko, pag tinignan kami ng teacher ko, kailangan, kailangan, tahimik ka na dyan. Oo, di ba? Alam, Nung may araw, may takot kay teacher. pasensya na po kayo ha, lalo na ako, matanda na po kasi ako, no? So, noong araw, tingin pa lang ni nanay. Yes! Tingin Diba? pa lang ni ma'am. Although nakaranas na kasi ako noong araw, nakaranas ako nung grade 1, no? Itago na lang natin sa pangalang Miss Morales, no? Nakaranas ako na ipinadlock ako sa classroom. Talaga? Nung grade 1 ako. Ako, naranasan ko naman, Panyera, nakurot ako sa singit. Kasi maingay. Sa akin naman, Super Attorney ingay ko Cam, kasi, Panyera. Yun. bago kasi ako pumasok ng grade 1, ay nagbabasa na ako ng Meals and Boons, mga Barbara Cartland, mga pocket books, bago ako pumasok ng grade 1. So in short, tawag doon, mabilis na akong bumasa. Ang problema, syempre, yung grade 1 ako, ang basa ng mga classmates ko, bababa ang bata. Inip na inip ako doon. So ang nangyari, nagalit sa akin ng teacher ko, ipinadlock ako sa room, hindi ako nakapag-lunch. So kung gagawin mo ngayon, ano yung maari mong maging pananagutan dito? Dos Compañeras. Siyempre, hindi po natin alam, nung mga panahong iyon, no, late 80s, early 90s, no, nasa grade school at high school ako. So, hindi pa masyadong communicated sa atin ang ating mga karapatan, especially sa mga ganitong sitwasyon, no? So, alam po ba ninyo na merong Public School Service Manual ng 1992 and yung Manual of Regulations for Private Schools ng 1992. Dito, specific na ipinagbabawal yung corporal punishment or any form of punishment na maari makaharm emotionally, psychologically, and physically sa mga bata. Dos Compañeras. At hindi lang yung, Panyera, kaliwat kanan din yung mga proposal sa House, no? Regarding po sa, punishment dun Oo. sa mga kabataan. In fact, in 2018, no, meron pong nag-umpisa ito ng 2012, pero umabot ito in 2018 na nagkaroon po ng BICAM, no? Umabot sa BICAM, lumagpas sa BICAM, dumating sa Office of the President for the signature, pero na-veto po or tinanggihan, no? Ibinasura po ito ni Pangulong Duterte, itong Positive Discipline Bill of 2018, kung saan ipinagbabawal sana yung corporal punishment bilang form of disiplina para sa mga magulang at sa mga guardians, no? Yun ay ibinasura ni Pangulong Duterte. Dos Compañeras. Ayan. So, palalawakin pa po natin ang ating talakayan, pero relevant po dito yung mga probisyon naman ng Family Code patungkol doon sa parental authority and special parental authority na ibinibigay naman sa mga guro. Dahil common din, syempre, ilang oras sa eskwelahan ng ating mga kabataan, Attorney Cam, no? Ilang oras ba ang pasok ngayon? Dati, Panyera, kami nung whole time natin, day. whole day. Ngayon, half day na lang, Half day na Panyera. lang dahil nag-share or shifting ang na. mga bata sa eskwelahan. Ayan. Dos Compañeras. Dahil sa kakulangan ng classroom, Panyera,
kakulangan ng guro at syempre dumadami po ang mga estudyante. Yes. Sabi ni Alexis Tiger, noon ang kinatatakutan ay ang mga matatanda. Ngayong panahon ang kinatatakutan ay kabataan dahil nga po sa batas, no? So sa tingin po ninyo, paurong ba ang mga batas na ito na nagbabawal, no? Kasi sa family code bagaman, no, doon po sa batas, panukalang batas na positive discipline, specific po na nakalagay doon na bawal paluin, bawal ang ganitong pagdidisiplina, bawal mag-resort to yung pamamalo, no? But then again, no, wala, yun po kasing existing na batas, ang wording po kasi doon yung parents and those exercising parental authority shall have, with respect to their unemancipated children or wards, the following rights and duties. So kasama po doon yung mag-impose ng discipline as required by the circumstances. Pero wala siyang linaw kung hanggang saan lang ang pwede, di ba? Dos Compañeros. Walang specific na provision na bawal paluin yan, bawal sampalin, or bawal paluin ng ruler, bawal palurin sa kung ano man, no? So wala pong ganung provision ang batas. Bagaman at meron pong yung Juvenile Welfare Act, at the same time yung Anti-Child Abuse Law, at the same time yung Anti-Violence Against Women and Children, meron pong parusa yung physical na pang-aabuso sa mga kabataan, but it doesn't say na walang clarification doon na hindi kasali dyan yung pagdidisiplina. Dos Compañeros. So if you have questions, 0919-282-6485, pwede din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa DZRH PV4K live stream bilang comment. And Attorney Cam, saan sila pwedeng magpadala pa? Sa ating DZRH Facebook Live, hanapin nyo lamang po sa search button ang DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeros Facebook page. At meron po tayong DZRH Malakas promo question. Ang tanong, sino ang may karapatang magdisiplina sa isang minor de edad? Ipadala po bilang private message sa amin sa DZRH Dos Compañeros Facebook page. Ipadala ang inyong pangalan and of course your GCash number at kung nasaan kayo, at mamimili po kami ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Dos Compañeros. Marami ang nagre-react sa ating topic tonight. Kaya naman, i-reserva po yung meron pang mga comment, i-post lang po niya at sisikapin po namin mabasa sa ating pong pagbabalik. Again, no, sino ang may karapatang magdisiplina sa isang minor de edad? Magbabalik pa ang programang Dos Compañeros. Ilan po muna mga paalala. Nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyara ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyara ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Tinatalakay po natin tungkol sa pagdidisiplina ng ating mga anak, no? At syempre ito ay mainit na talakayan dahil marami ang nagsasabi, "Oy, dapat paluin ang batang yan lalo na pag matigas ang ulo." Ang sabi nga nila, pag pinalampas mo daw ang kalokohan ng bata at hindi ka gumamit ng kawayan o kung ano ang pamalo, ay asahan mo na tawag doon. Asahan mo na lalaking matigas ang ulo niyan, no? So, ang tanong ngayon, pinapayagan po ba ito ng batas? Wala pong specific na nagsasabi dito sa family code dahil ang sinasabi doon, mag-impose ng pagdidisiplina, pero as may be required under circumstances. So ano nga ba yung mga circumstansyang ito at anong uri ng pagdidisiplina? Dos Compañeras. Kaya nga po susub nito or in pursuant doon sa provision na ito ng batas, abay sabi sige positive discipline. So ibig sabihin pangangaralan, kakausapin ng maayos, which is supposed to be the case. Pero paano pag hindi mo makuha sa santong dasalan? No, pwede mo bang kunin sa ano yun? Sa santong paluan, no? Dati kasi ang nanay ko dati, Attorney Cam, bilang lang. Isa, dalawa. Although ako, I'm gonna count to 3. Aba, Inglesero pala. Oo, di ba? 1. Sa akin kasi isa, dalawa. Ang problema, hindi naman ako pasaway ng bata. Pero pilosopo ako, hindi ako takot sa number. Dos Compañeras. So, bilangan mo ko, yung mga tipong pag sinabi ng nanay o tatay na
Pag hindi mo nakita, makikita mo, ay, hindi ko na natitignan, makikita ka rin pala. Ganon ako kapilosopo ng bata. Oo No? nga, no? Pero napalo din naman ako. Mm-mm. No? In fact, mas madalas dahil nga makulit ako. But, sa ngayon, noong araw na yun, noong mga panahong yun, parang generally acceptable pa. No? Kasi pag hindi mo pinalo yung bata, Ay, hindi mo raw siya mahal pag hindi mo siya napalo. at saka hindi niya malalaman na tama or mali daw yung ginawa niya, di ba? Yes, oo. Kailangan mo daw kasi, especially pag yung mga bata pa, dapat yung kanilang sense of right and wrong, Malalaman dapat na nila. malaman na nila that Oo. early. Pero paano mo ba siya ituturo? Yes. Sa pagpalo ba? Pagsampal? Parang medyo Yung kasi sampal, sa hindi. pala. Hindi. Oo. O kaya palo ng ruler. Dati noon, Panyera, pag alam namin na mapapalo kami sa puwet, naglalagay kami ng karton sa short namin para pagpalo, hindi malakas ang Although sa amin naman, pag hindi ka tumakbo, pag pinapalo ka na, lalo kang mapapalo. Bakit? Kasi pag ikaw ba ay inaapi sa eskwelahan, pag inaapi ka ng ibang tao, magpapapalo ka na lang ba? Siyempre, tatakbo ka. Ang turo ng nanay namin, huwag kang makikipagsuntukan, makikipag-awayan, makikipagsabunutan. No? Tatakbo ka, iiwas. So yung iba kasi lumaban ka, walang ganong turo ang nanay namin Dos Compañeras. Ayan, ang daming nagre-react, Attorney Cam, pero wala pa tayong dinidiscuss. Pero sa Article 220 po ng Family Code, ang sinasabi po doon, yung magulang at yung sino man na nag-e-exercise ng parental authority. No? Kasi may mga pagkakataon po na ulila, di ba? Ulila ang mga magulang, ang bata, o kaya naman, Attorney Cam, wala sa custody ng kanilang mga temporarily, wala sa magulang. custody ng magulang. Maaaring nasa lolo at lola, o nasa tiyahin, nasa kapatid, o kaya ay kung sino man, no? Ninong at ninang, o kung sino man ang custody ng bata. Ito yung, o kaya nasa teacher dahil Nasa eskwelahan. Oo, nasa ilang oras ba ang klase sa maghapon, Attorney Cam? Depende. Diba? Dati 8 hours, ngayon o 4, 5 hours or 6 hours. 6 no? hours. So, ibig pong sabihin, yung 6 hours na yun, merong special, kumbaga, special na parental authority na na-exercise yung mga guro over sa kanilang mga estudyante. Dos Compañeras. Ito yung tinatawag na substitute parental authority, no? Kapareho din, no, ng authority na na-exercise ng mga magulang habang nandoon sa kanilang custody, temporary custody ang bata, habang nasa eskwelahan. Kaya nga po sinabi natin, ang mga guro ay pangalawang mga magulang. Ayan. Pero, nakasaad naman po doon yung sa Article 233 na yung mga guro or school administrator ng mga o yung mga individuals engaged in child care, exercising special parental authority, hindi maaring mag-inflict ng corporal punishment doon sa anak, sa bata. Dos Compañeras. So habang specific po ang ating batas, ang ating family code patungkol doon sa pagbabawal sa guro or school administrator, walang specific na provision na nagsasabi doon sa ating family code. Dos Compañeras. Ayun. So again po, yung may parental authority or special parental authority ang may karapatan na magdisiplina, no, doon sa bata. Dos Compañeras. Doon po sa ating VAUSI, Violence Against Women and Children, Anti-Violence Against Women and Children Act, no, yung RA 9262, specific po ang probisyon ng batas na merong kaukulang may sentensyang kulong, no, kapag na inabuso, physically abused ang isang bata. Meaning to say, yun po, ang tanong ko sa iyo, Attorney Cam, kapag ka ba dinisiplina mo, pinalo mo ang bata, is that physical abuse? Nagpo-fall ba yun sa physical abuse? Yun ang dapat na tingnan po ng ating mga mambabatas din para bigyang linaw once and for all. Although, tayo po kasi ay signatory doon sa UN Convention ng pagbabawal ng pagpamamalo sa bata. Dos Compañeras. Diba conflicting, kung ikaw ang magulang,
pumapayag ka ba na ang estado ang magsasabi kung Yes. paano mo didisiplinahin ang Ang iyong iyong anak, anak, no? oo. Ano ang karapatan ng estado na turuan ka paano didisiplinahin ang iyong anak samantalang ikaw ang nakakakilala sa bata mo, no? Ikaw ang nakakakilala kung mabait ba siya, kung salbahe ba siya, kung suwail ba siya, no? So Kasi tama yung sinabi mo, Panyera, may mga ibang bata na kaya nakukuha sa sermon, bunganga, kasi di ba ang nature ng pagiging nanay, mga bungangerang mga nanay. So anak, Oo. ganyan. So Oo. may mga iba po na bata na nakukuha, no? Nakukuha sa tingin, may ganun pa Oo. nga. Pero may mga ibang bata na hindi nila makuha yung ibig mong sabihin Yes. ng pagdidisiplina na kahit titigan mo ng ilang oras, Ay, titigan mo wala. ng laser eye, maputi na, wala pa. namumutoy na yung mata mo, wala pa Bumabaliktad nangyayari. na yung mata mo, hindi pa rin nila magets. At magbunganga ka na ng magbunga, bumilang ka na ng 1, 2, 3, at hanggang 1,000, hindi pa rin nila makuha. Minsan, kaya ang Tapos na nangyayari, yung numero. yes, ang option ng isa pang tinitignan ng mga magulang sa pagdidisiplina, yung pagpalo nga, kunyari, pagpalo Aha. sa puwet. Baka doon kasi, mali, doon marirealize na anak, mali pala yung ginawa ko kasi napalo ako. O kaya, yung iba naman, before the palo kasi, yung pinapaano, face the wall. Yan. Oo, Oo. diba? Yun ang sinasabi. Face the wall. Yung una kasi, pag pinag-face the wall mo mga bata, hindi nila mag-gets. Matutuwa pa yan. Face the wall. Oo, Tapos pero- titingin-tingin pa. Hanggang sa ma-realize nila na, pag nakakagawa ko ng mali, nakaka-face the wall ako. At pag pinag-face the wall na sila, iiyak na sila. Yung mga ganon ba, di ba, Panyera? Ito, yung magbasa ka ng mga comment, Attorney Marami Cam, ba kasi comments? maganda yung interaction natin. No? Sabi ni Ellie Abanto, ang mga batang may disiplina na mula sa kanilang tahanan ay hindi na kailangan pang disiplinahin sa labas ng tahanan. Dahil hindi itinuturo ang disiplina. Ito ay nakikita lahat ng magulang. Dos Kumpanya. Yun ang sabi ni Ellie Abanto. Magandang gabi sa iyo, Tita Ami Miraflor Garcia, Gael Enriquez, Arlinda Gonzalez, Grace Recta, at syempre sabi niya, spare the rod and spoil the child, ang sabi niya. Oo, tama po kayo. Thank you very much. Si Ray, sabi niya, disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Yun naman ang sabi ni Ray Oo. Borile. Yung iba kasi parang, wag po yung matigas na bagay, no? Oo. Wag naman yung todo-todo. Take note po ha, bata yan, no? So malambot pa ang skin, no? Wala pang mga kalyo-kalyo. Tapos ito, Panyera, sa dalawang magulang, no, na kasi jointly ang Joint of course, parental authority. joint Oo. yung responsibility, joint yung pagdidisiplin, no? Minsan, ang magulang, kailangan may teamwork kayo dyan. Yes. Kung paano nyo didisiplinahin ng inyong mga anak. Actually, kunyari, kami ni Papa Kim, no? Si Papa Kim kasi, siya talaga yung mahinahon. Tapos, hindi na mamalo. Tapos ako, Panyera, gusto ko ganun din ako, yung Ay, hindi ka mabunganga. pwede, mabunganga. Yun na nga, gusto ko, hindi rin ako mamamalo, ganyan. Kaya mo Hanggang ba? sa, dumating sa punto na, isa sa amin ay kailangan parang makitaan ng, yung isa stricto, yung isa ay, Ang yung isa, yung mas malumanay. mas malumanay. Pero importante daw kasi napabalanse mo para hindi lang doon sa Yes. isang parent tumatakbo lagi. Mhm. Importante din na kapag yung isa, palit-palitan kayo. Pag yung isang galit, yung isang nagdidisiplina, yung isa, siya yung magiging source of comfort but not to the point. No? Hindi naman ako nanay, no? Pero wala naman akong anak, pero may mga pamangkin ako. No? But not to the point na lumalabas na kinukonsinti mo siya. Kasi, no? Panyera, So wag mo, kayong mag-asawa, hindi kayo dapat magkokontrahan kapag ka dinidisiplina nung isa yung bata. Na-realize ko kasi ang Panyera, alam mo kung bakit, na kailangan may makita talaga na parang disciplinarian din yung isang magulang. Dahil nga yung aking asawa ay napakabait, napakamahinahon. At the time na kami po ay lumabas sa mall, no? Pumila ang asawa ko at yung aking anak doon sa isang restaurant. Panyera, asawa ko, yung anak ko nagwala. Nasa labas lang ako Nagwala kasi nakapila. Sumisigaw, Panyera. At ang mga tingin ng mga tao, talaga nag-o-observe ako. Yung mga tingin ng mga tao doon, ang tingin nila, ay, hindi na disiplina ng tama. Talagang disappointed yung mukha kasi nga, nagkakaroon na ng commotion. So, lumapit ako, Panyera. Talagang, kilala niya ako pag yung mukha ko galit na. So, sabi ko, ano ang problema? Kasi po, ganyan-ganyan. O, mag-sorry ka kay daddy. Pero galit ako, Panyera, yung mukha ko galit, ha? Mag-sorry ka kay daddy at sabihin mo hindi mo sinasadya. Nag-sorry, nag-kiss, bumaba. Alam mo, habang palabas kami ng restaurant, nakita ko sa mga gilid na aking mata, nakatingin yung mga musang,
Aba, nakangiti sila. Sabi nila, yung nanay pala ang ano, medyo kinakatakutan, ang tigre. Oo, di ba? Dos Compañeras. Okay, noong bata ako, palo, belt, stick, walis, kamay, kurot, pingot, sampal, batok, dago, kutos. Katos, ano yung katos? Ano yung Kulong gano'n, sa no? room, luhod, Sa face ulo, the wall, Panyera. tulog, at iba pa. Ay, oo, Ayun, common yun, tulog. kukutos, oo. Matulog ka doon. Okay, magandang gabi din sa iyo, Moonbeats. Mario Manuba, si Mierna de la Cruz, tsaka si Mami Belen Rivera, si Charo Abraham, si Gael. Hala, nung araw, halos maupos ang sanga ng bayabas at tabi ng bahay ginamit pamalo. Masakit yun. Yun, Yung stick. sanga ng bayabas. Sa amin, yung paklang ng saging. Mm. Alam mo yung dahon ng saging, yung gitna nun, di ba, may matigas na part, yun yung nag-hold. Yun ang pamalo ni Nanay Flores sa amin. Dos Compañeras. Pero never ako napalo ng Tsaka, tatay ko. Panyera, pag nakita mo na stick, kailangan matulog na ng tanghali. Yan. Sabi ni Pabs Kamaya, magandang gabi po. Nanonood kami dito po sa may Montalban Rodriguez Rizal. Ayan. At si Lee Kaakbay, Angelo Carpio, magandang gabi rin po. Of course, Si Maricor Angeles Antaroxan Costo, magandang gabi. And Violeta Montecalvo Zambrano. ganon din po kay ayan, Manuel de Jesus. Magandang gabi po. Si Ashkarita Hamias Recta, magandang gabi. Ganyan din Wilson Aldea sa San Antonio, Zambales. At ang tatang niya na si Wilson Aldea Sr. na 92 years old na. Magandang gabi po sa inyo. Si Alexis Tiger, magandang gabi. Mel Aquino, Kenneth Arevalo, Jess Gonzalez, si Mike Abbas. Attorney Cam, basahin mo ngayon kay Mike Abbas. Before ko basahin si Mike Abbas, si Manuel de Jesus, sabi niya, ayon po sa nabasa ko po, ayan, ang pag-uurong ng pamalo sa iyong anak ay nagpapakita na maaaring hindi mo mahalang yung anak. At kapag mamamalo ka naman, kahit paminsan-minsan, kailangan po, depende po sa pagpalo, pwede pong padapain sa puwet at hindi po dapat kung saan-saan. Yes, Yun, at saka Attorney Cam, ako naniniwala pa rin ako sa slight of course, bawal po yan sa ilalim ng batas. Dos Ako Compañeras. rin, bilang isang magulang, Panyera, ito talaga, real talk. Talaga, ako din, Panyera, pareho tayo ng paniniwala na kailangan din talaga na Pero hindi yung dapat nakaka-injure. Of course, yung konting hindi. pitik. Oo, yung palo nga sa puwet, yung ganyan. Yan, Pero naniniwala ko wag dyan. matigas na bagay. Yes, kamay diba? lang. Palo sa puwet sa kamay. Yan. Sabi niya, si Kenneth Arevalo, mas nakakatakot ang mga lolo at lola kapag dinisiplina mo ang mga bata. ay, Baliktad tama? po. Kasi ang mga lolo't lola, kung gaano kahigpit sa anak, Ay, kaya nga ito sa ang apo, sinasabi. hindi sila ganon. Kaya nga ito ang sabi, Attorney Cam, mas nakakatakot ang mga lolo at lola kapag dinisiplina mo ang mga bata. Ibig sabihin, kaaway mo ang lolo at lola ng mga Yes, bata kapag tama yan. dinisiplina. Tama yan. Sabi ni Mike Abbas, mas maganda dahil mas may paggalang ang mga bata kahit may pingot, bato ng eraser at squat na may book sa braso. Ngayon, wala. Isasampal sa iyo kung ano ang karapatan nila. Sabing ganun sa niya, mga teacher Mike na. Abbas. Si Magdalena Martin, Attorney Cam, ang sabi niya, good evening mga dos compañeras. Ang ganda ng topic. Bumalik sa akin ng first year high school ako dahil madaldal ako, binato ako ng eraser ng teacher ko. Inis na inis ako noon. Gusto kong gantihan ang teacher ko. Ang nanay ko, di ako nasaktan noon. Pag naalala ko, galit ako sa teacher ko. Ayan, may mga teachers din kasi na sobrang abusado. May teacher kami nung grade school, Attorney Cam, may pagkamanyakis. Ay. Yes, ibang usapan, pero ito hindi yung disiplina, manyakis lang talaga si sir. Dos At Compañeras. napakaraming mga bata ngayon, mga teachers din ngayon na manyakis. May mga bata din naman talaga mga bastos. Romeo, pag ginawan, sabi Oo, niya, kasi- dukol sa Bisaya ang kutos. Oo. Kasi, Panyera, yung sinasabi mo mga manyakis, di ba, kaliwat kanan yung mga isinasampang Namumolesta, reklamo na yun. mga nagmomolesta sa mga minor de edad, no? Mapababae, mapalalaki ito, That no? is not a form of discipline. We're Yes. talking strictly of pagdidisiplina. Pero yung ibang uri ng pang-aabuso, Yes. ayun po ay mali po yun. Mali din ang corporal punishment, Attorney Cam, na strictly speaking, sa ilalim po ng batas. Dos Compañeras. So, pag sinabing corporal punishment, ano ba tong mga corporal Ano ba yung, punishment? sige, Attorney Cam, ano ba yung Mga corporal punishment na yan. Kasi, di ba, may mga ibang mga instances po na sinususpend po yung parental authority ng isang magulang po, no? Kung halimbawa, no, tinatrato po ang bata with excessive harshness or cruelty.
Oh, Di ba yun, nagkakapasa-pasa na Oo, panyera? yan. Iba yan. Hindi po Delikado pwede yan. Hindi din pagdidisiplina. Pang-aabuso po yan. Binibigyan po, inutusan ng bata ng mga corrupting orders, no? O halimbawa, may mga CCTV, may mga camera, o anak, mag-ano ka nakawin mo dyan. yun. Yung ganon. O kaya, yan, sige, nakawin mo yun. maghubad. Bawal Maghubad, yan. oo. Ano po yan? Kriminal na kaso yan sa Yes. ilalim po ng ating anti-vousy law. At saka yung Child Abuse Act. No? Yes. Yan. In fact, no, yung pag-compel po sa bata na pagbebeg, yan, kasama rin po yan, no, sa dahilan kung bakit sinususpend yung parental authority. So, dapat po hindi po natin kinokompel ang mga Yes. kabataan, no, na magbeg sa mga, lalo sa mga lansangan, delikado. Yan namang sitwasyon na yan ay hindi yan punishment, hindi yan pagdidisiplina. Yes. No? Yan talagang malinaw na ito ay pang-aabuso sa mga pang-aabuso. kabataan. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Kathy Rain. Gayon din kay Marites Liedo ng Mabitac, Laguna, Rico Bagisi, Jason Abolencia at Chara Abram. Ako po napalo ng kawayang pat-pat ng grade 2 ako kasi naglaro kami ng espadahan ng classmate ko na lalaki. Tinamaan ng flower vase. Ang tawag doon sa ibang bansa ay vase. No? Nabasag ko po pero pinalitan ng mama ko. Mas maganda. Nag-smile agad ang teacher ko. Noong araw, kung mamamalo ang nanay ko, walang tigil hanggang hindi nadudurog ang uyo. Alam mo ba yung uyo? Anong uyo? Ulo? Mabuti na lang at nadudurog ang uyo. Ang uyo is alam mo ba, Ma'am Mirna de la Cruz, 3,000 pala ang presyo niyan kapag katuyo pang display. Dos Compañeras. Nakita ko lang, yung uyo, Attorney Cam, di ba merong nyog, tapos meron siyang parang hugis boat na medyo mahaba, yun ang uyo. I don't know what it is called in English, pero bahagi siya ng bulaklak ng kawayan. Kumbaga, yung pinaka naka-arko na part doon sa kasama noong bulaklak ng kawayan, ng niyog. Dos Compañeras. Ayan. So, ganyan din ako po ganyan, magbibilang ng 1, 2, 3, susunod na bata. Ay, actually, hindi naman ako sumusunod. Hindi ako takot sa number. Dos Compañeras. Ito yung question, Attorney Cam. Ang question niya, yun nga, yung paano matitigas ang ulo. Ayun, yun ang problema nyo. Mag-anak kayo eh. Dapat kasama, alam mo, Attorney Cam, dapat ay kasama doon sa seminar ng mga mag-aasawa yung tamang pagdidisiplina ng anak. I think it's good na bago mag-issue ng, anong tawag doon, ng marriage license, or bago ang seremonyas ng kasal, I think, maybe ang DSWD in partnership with DepEd, ano pa ba? Sino pa bang mga Parang meron yan, Panyera. Kasi ako nung nag-orientation may pre kami. ka na seminar, pero wala namang... Hindi, meron, Panyera, sa DSWD. Meron ba? Meron kami, oo. Naranasan ko Sorry, yan. hindi ko alam. Naranasan ko, Panyera. Compañeras. Oo, pero maganda sana. 2 days yun, Panyera. Kayo po, pakianong nyo nga po ba yung mga naikasal na dyan? Oo. Yung, ano po yung experience niyo? Meron bang ganito? Confirm. Yes. Baka naman dun kay Attorney Cam lang. Kasi ang naalala ko dyan, Panyera, meron kami natinahanda, bukod sa orientation kay Father, kasi seminar yan sa pag-aasawa, ayan, may mga lectures. Yun yung pre-ka na seminar. Dalawang seminar yun, 2 araw. Meron ding requirement na umattend kami somewhere sa DSWD na bukod sa family planning. Oo. Ayan, tinuturo Ayun, yun. dapat kasama ng Sa family planning. pagdidisiplina. Pero ang problema kasi dun sa tinuro sa amin, Panyera, dahil nga wala tayong batas patungkol sa kung ano ba yung tamang pagdidisiplina, kasi sinasabi nga ng family code, dapat pwede kang according to circumstances, depending on the pwede kang circumstances. magdisiplina, depende. So, wala tayong tinuro na paano yung depende. Oo, kaya lang kasi, ikaw ba, ang batas ba o ang estado, dapat bang manghimasok? Yan, isa pang question yan. Dapat bang, may karapatan ba ang estado na manghimasok kung paano didisiplinahin ang bata? Siyempre, ang mga circumstansya. But I think, it's not proper na magkaroon ng proper
orientation ang mga magulang bago ang kasal. At the same time, Attorney Cam, no, kasama ang DepEd, ang DSWD, dapat may child psychologist or psychiatrist para tama naman ang pagdidisiplina. That way, naiiwasan natin yung physical na pang-aabuso sa bata. Yung to the point na hindi na disiplina, abuso na pala. Pasa-pasa na. Magandang gabi po muna kay Tito Alex Fabella, ganyan din kay Gerald Fedelino, nanunood sa atin ngayon. Magandang gabi po dyan sa, hindi ko alam kung sa Benavista, Marinduque o sa Ramblon ito nanunood, pero magandang gabi po sa inyo. Attorney Cam, meron pang mga ibang mga messages dito, pero ito, sabi niya, ako grade 3, piningot. Tumunog talaga, akala ko natanggal. Hi kay Ma'am Violera Bacani. Talagang naalala niyo pa. Ako tanda ako pa grade 1 hanggang grade 6. Tanda ako lahat ng mga naging teachers ko, Attorney Cam. Isang beses ko lang namang napalo ang mga anak ko, sabi ni Ma'am Mirna de la Cruz. Isang palo lamang sila sa buong buhay nila. Sapat lang dapat ang palo, wag sa muka at maselang bahagi ng katawan, sabi kay Kenneth Arevalo. I think yung sampal is very demeaning para sa isang bata. No? Sabi ni Kenneth, all you have to do now is turn off the Wi-Fi. As a form of discipline. Yes, hindi lang yan. Kunin mo yung cellphone. Ay, naku talaga yung itsura nila, nangingisay na. Dos Kumpanya. Gayun din si Eds Maglakas nanonood sa atin. At yung iba pa. Before we pause for commercial, Attorney Cam, we have some more questions. Actually, more on reactions lang ating mga kababayan. Pero may question dito. Kasi sabi niya gano'n, ito po ang kaso ko. Naghiwalay kami ng asawa ko dahil sa pangangaliwa niya. Ako na po ang umalis at pumunta dito sa magulang ko sa Negros. Lalo na nang sabihin niya na yung bunsong anak namin ay hindi talaga sa akin. Kaya kesa masaktan ko siya at ang bata, ako na lang po ang lumayo. Kaya lang, nagsampa siya ng vowsy sa akin. Nawaran po ako dyan sa Maynila. Pero hindi ako makaluwas para harapin ang kaso ko kasi wala po akong maipamasahe. Alam po niya na nandito ako sa Negros. Pero ang reklamo niya, inaddress niya sa bahay namin. Ano po ba ang gagawin ko? Pwede ba akong piliti na magsustento sa anak sa anak niya sa ibang lalaki? Ito naman walang kinalaman sa disiplina, but more or less related sa usaping pang pamilya. Meron kang question dyan, Attorney Cam, before we pause for commercial? Gusto ko lang i-remind din, yung mga nanay, tsaka tatay na when it comes to yung gadgets, ang sinasabi po usually ng pedya na hindi advisable lagi na ang mga bata po ay nakatutok sa gadgets. Kasi po, sila po ay nagkakaroon po ng problem when it comes to interaction sa behavior. Yes, so, kailangan po, limited lamang po yung oras. Kami dati, TV namin, Panyera, may oras yan. Buti nga kayo, may oras kami wala kaming TV. Dos Kumpanya. Wala kaming TV, lang kami. Nakikinood lang kami kana Ronel Perhis. Kaya limited lang. Dos Kumpanya. ang sa amin ay radyo, nakikinig kami sa DZRH. Kaya namulat ako na nakikinig sa DZRH and wala sa hinagap ko na ako ay mapupunta dito sa DZRH. Anyway, magbabalik po ang programang Dos Compañeras. Meron po tayong DZRH Malakas promo question, Attorney Cam. No? Para sa mga gustong manalo po ng 500 pesos, ang tanong, sino ang may karapatang magdisiplina sa isang minor de edad? Ipadala po bilang private message sa amin DZRH Dos Compañeras at pipili kami ng isang mananalo tonight. Ang sagot dyan, banggit na natin sa ating talakayan. Magbabalik po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala na kakasama po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Dito Cam. lang po sa Dos Compañeras. Dos Kumpanya. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Tinatalakay po natin yung tungkol sa pamamalo. Kung pwede ba itong gawin ng mga magulang. Dos Kumpanya. The answer is as much as possible, sa ilalim po ng batas ay hindi. But wala naman pong specific sa family code. But, kapag po
na-injure ang bata, no? Kapag ka po ito'y lagi-lagi at to the point na lumalabas na ito ay physical abuse na, maaari po kayong managot doon sa ilalim po ng ating anti-vowsy law kung saan ginagawa meron pong parusang kulong, no? Depende so kung anong mga naging injury sa bata, no? Sa ilalim po ng ating anti-vowsy law. Ayan, yun ang problema, Attorney Cam. Kapag kasi merong physical abuse, no? Physical na pananakit sa bata, kung papasok ito doon sa anti-vowsy law, abay ang parusa ay ayon doon sa mga probisyon ng either parricide o infanticide or homicide. Pwede din pumasok doon sa physical injuries, depende po sa severity, no, sa gravity ng tinamo na sustain na injury sa bata. Yan. Dos Compañeras. Diba sabi nga natin, Panyera, kapag halimbawa ang pagdidisiplina po, no, yung pagpalo mo, meron ng kasamang mga pasa, nabali na yung napilayan, mga ganyan, Panyera. No, I think hindi na siya pasok dun sa tinatawag na depende sa circumstance. Pero Attorney Cam, doon sa Section 5 ng Anti-Vowsy Law, yung causing physical harm to the woman or the child, no? Or threatening to cause the woman or child physical harm, no? Attempting to cause the woman or her child physical harm, placing the woman in physical or child in physical harm. Ayun na yung mga problema, yun ang kalaban mo pagka ikaw ay nagdidisiplina. Dos Compañeras. So ang tanong ay paano kung nasaktan mo ang isang bata na hindi mo naman anak dahil nahuli mo na ninakawan ka? Ano ang pananagutan mo sa batas? Dos Compañeras. Actually, kapag kaganyan, hindi ikaw ang may karapatan na nasaktan ang bata, no? Ang karapatan na punish sa kanya ay sa ilalim ng batas hindi mo siya pwedeng ikulong kung ito ay bata, di ba? Nagkakaroon lang ng mga intervention program ang ating pamahalaan sa pamamagitan po ng DSWD dahil meron po tayong, in fact, kapag at certain age ay nandun na siya sa medyo malapit na siya maging adult, meron tinatawag na suspension ng kanyang execution, ng kanyang parusa sa kanya. But then again, kung halimbawa nagkaroon ng rehabilitation o kung ano mang intervention sa kanya, ay pwede na siyang makalusot doon sa pananagutan na yun. So kung ikaw nakahuli ng bata na nagnanakaw, wag mong sasaktan, wag mong papaluin. Ang gagawin mo, ito turn over mo siya sa barangay, no, para yung supposedly eksperto sa pag-handle ng mga ganitong concern ang mag-handle sa kanya. Dos Compañeras. Sabi nito mga Panyera, bakit po kapag halimbawa hindi kasal po ang nagsama or nag-live-in, ang parental authority ay laging nasa babae lamang po? Di ba po unfair po yun sa mga kalalakihan? As of now po kasi, no, kapag ganito po ang sitwasyon na hindi po kasalang magulang, although kayo po ay wala naman pong legal impediment, no? Wala pong hadlang mag-asawa. Wala pong hadlang na kayo po ay magpakasal, no? Sinasabi kasi ng batas, dapat po ang bata na menor de edad ay nasa parental authority ng nanay. Ayan. Pero we'll never know in the near future, no? Baka magkaroon din ng mga amyenda. But then again, until such time, dito pa muna tayo sa nanay. Sa nanay muna. Dos Compañeras. Ito po yung kaso kanina, no, na ito si tatay, meron silang anak. Ang sinasabi, naghiwalay sila ng kanyang asawa. Pagkatapos si asawa, actually ang sinasabi niya, hindi mo anak, no? Nahuli niya, nangangaliw ang kanyang asawa at sinasabi, hindi mo anak itong bunsong anak na to, no? Itong batang ito. So lumaya siya, umuwi siya sa Negros, ang sinasabi niya, naiwan ang kanyang asawa dito at ang mga bata ngayon. Sinampahan siya ng kaso for vowsy. Ang problema, while alam ni nanay na nandoon sa probinsya, alam ang address, parang tiniyak ni nanay na i-issuehan ng warrant of arrest si tatay. Bakit? Doon in-address sa bahay nila. Samantalang alam niya. That is to make sure na hindi makakasagot si tatay, no? Kapag ka po ganyan, maari po kayo, dahil nga na-issuehan siya ng warrant of arrest, no? Maganda po na humingi po kayo ng dokumento, magpatulong kayo kung sino mang kakilala ninyo dito, na humingi ng dokumento ng kaso yung para sa inyo. I mean, para makuha ninyo yung court record o yung mga complaint affidavit at kung ano-ano pa. Pagkatapos, pwede po kasi ninyong i-allege, no, o judge this
this person is in bad faith with malice to make sure na hindi ako makakasagot. Well, depensa po ito ng inyong abogado. But then, ang initial na dapat mo ninyong gawin is mag-file po kayo ng bail or piyansa para po hindi naman kayo anong tawag doon? Para hindi naman po kayo marehas. Dos Compañeras. Sabi niyo, akala ko mga matatanda na ang mga anchors ng DZRH. Ay, matanda na po ako. Si Nelson Pingay, any form of punishment is hurting itself, whether physical, emotional, or psychological in nature. It's inseparable. Ang sabi ni Nelson Pingay, you cannot spare hurting executing punishment in any application. Sabi niya, any disciplinary action by nature is hurting, sabi niya. Si Arnold Arroyo, sabi ni Arnold Arroyo, wait ha, tuloy ka mga salita, Attorney Cam, para hindi tayo nagtitid air. Ito Panyera, no, yung mga nagko-comment po sa atin, no, silipin ko lang tong DZRH Dos Compañeras. Ayan, sabi ni Nelson Pingay. Nabasa mo na ba ito? Nabasa ko na. Ayan na, sa DZRH news naman, Panyera. Ayan marami pong mga nagko-comment din sa atin. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagko-comment. Pinapahintulutan na disiplinahin ng bata sa pamamagitan po ng palo sa puwet. Sabi po yan ni Rome Corpus, no? Habang nagtitingin na si Panyera ng winner natin. Sabi naman po, no, yun nga, ang pagdidisiplina po, ang wastong pagpalo po ay okay lang po sa amin at hindi naman po ito ikamamatay ng aming anak. Good evening po, watching from Malabon, Ligaya Supan at si Zoraida Faliorina ng Pampanga. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din sa iyo, Attorney Joey Rivero. Ikaw ba, pumapayag ka ba na paluin ng mga babies mo? Ang pagdidisiplina ng anak ay nasa Bible din talaga. Kawikaan 23:13. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata sapagkat ang iyong hampasin. Kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya ay hindi mamamatay. Sabi ni Arnold Arrovo. Dos Compañeras. Ito naman. Pa. Okay. Last naman, kay Ana sabi niya, hindi po. Dapat po dalhin sa diplomasya ang disiplina. Good evening from Lingayen, Pangasinan. Okay. So, sa tanong, Attorney Cam, sa tanong na sino ang may karapatang magdisiplina sa isang menor de edad? Siyempre, ang nag-i-exercise ng Parental Authority. Congratulations, nanalo sa atin ng 500 pesos. Si Miss Chara Abraham, sabi niya, yung may parental authority at yung may substitute parental authority. Mula po sa Magallanes, Sorsogon. Congratulations sa iyo! At magsama-sama po ulit tayo bukas. Same time, same station, same channel. Nakasama po natin sa kabilang side si JM Arroyo na anak ng nag-comment kanina. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magandang gabi po muna pala sa mga taga DPWH Batangas. Yes, DPWH Batangas. Kay Engineer Leo at saka kay Engineer Aliyah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi pala happy weekend. Dos Compañeras.